Pinutol ng anak ko ang ugnayan namin sa loob ng 20 taon. Hindi niya ako kinausap at binaliwala niya ang lahat ng pagtatangka kong makipag-ugnayan hanggang sa yumaman ako. Bigla na lang, inimbitahan niya ako sa Pasko na parang walang nangyari. Pero may plano ako. Pagdating ko sa bahay niya, ngumiti ako at sinabing, "May surprise ako sa inyo." Kuminang ang kanilang mga mukha sa kasakiman, naghihintay ng aking pera. Ngunit nang makita nila ang inihanda ko, namutla ang kanilang mga mukha at naglaho ang kanilang mga ngiti. Bago natin ituloy, mag-subscribe muna sa channel at ipaalam sa comments kung saan kayo nakikinig. Tumunog ang telepono habang naghahanda ako para sa aking pahinga sa gabi. Ang matinis na tunog ay bumasag sa katahimikan ng Disyembre sa aking bahay sa probinsya. Muntik ko nang hindi sagutin. Madalas tumawag ang mga ahente ng kung ano-anong produkto sa oras ng hapunan. Pero may nagtulak sa akin na abutin ng telepono. "Tay," ang boses ay tumama sa akin na parang suntok. 20 taon ng katahimikan. At ngayon, heto ang kaswal na pagbati na parang nagkausap lang kami kahapon. "Nico." Ang boses ko ay matatag kahit na namumuti na ang mga buko ng daliri ko sa higpit ng hawak sa telepono. Hindi ko inaasahan ito. "Oo nga Narinig ko ang pamilyar na kinakabang tawa, ang tawang ginagawa niya noong bata pa siya kapag nahuhuli sa kasinungalingan. "Makinig ka, alam kong matagal na panahon na, pero malapit na ang Pasko." At nag-uusap kami ni Meling. "Gusto sana namin na dito ka mag-Noche Buena. Alam mo na, bonding ng pamilya." Bonding ng pamilya, pumait ang mga salita sa bibig ko. Tinitigan ko ang kupas na litrato ng pamilya sa mesa ko sa kusina. Yung litratong 8 taong gulang pa lang si Nico, bungi at nakangiti bago nasira ang lahat. Matagal na panahon? Hindi ko maitago ang diin sa boses ko. "Nico, hindi mo sinasagot ang mga tawag ko sa loob ng 2 dekada. Naalala mo ba ang mga birthday card na ipinadala ko? Ang imbitasyon sa graduation? Lahat yon bumalik, hindi man lang binuksan." "Tay, naman, naging busy lang ako. Alam mo naman kung paano. Nagpapalago ng career, nagsisimula ng pamilya, parang laging kulang ang oras." Kulang ang oras. Tumayo ako at nagpalakad-lakad sa maliit na kusina. Sa labas, ang mga Christmas lights sa bintana ng kapitbahay ay tila nanunudyo. Pero bigla, ngayon may oras ka na. Pagkatapos mismo lumabas sa balita ang pagkapanalo ko sa loto. Isang saglit na katahimikan. Masyadong matagal. Hindi ko alam ang sinasabi mo. "Talaga ba?" Pinanatili kong kalmado ang boses ko. 800 milyong piso, 800 million. Nasa front page ng dyaryo noong nakaraang buwan. Tila nagkataon lang ang biglaang imbitasyon mo. "Tay, hindi yan ang... masaya ako para sa'yo. Pero hindi yan ang dahilan kaya ako tumawag. Naisip lang namin na magandang magkaayos na. Tumanda ka na at tumatanda na rin ako." Muntik na akong matawa. 20 taon na akong tumatanda. "Nico, nasaan ka noong inoperahan ako sa puso? Noong nagpapasko ako ng mag-isa sa bahay na ito, taon-taon?" Nagbago ang tono niya, naging depensibo. "Look, alam kong hindi naging perpekto ang lahat sa atin, pero nakaraan na yon. Pamilya tayo, may halaga dapat yon. Pamilya." Ang salitang namagitan sa amin na parang sumpa. Naisip ko ang lahat ng oras na naupo ako sa tabi ng teleponong ito. Umaasang tutunog ito. Lahat ng mensaheng walang sagot, mga sulat na ibinalik, mga kaarawan na pinalipas sa katahimikan. "Tama ka," sabi ko sa wakas. "May halaga ang pamilya. Pupunta ako." "Talaga? Maganda yan, Tay. Noche Buena, mga 6:00 ng gabi. I-text ko sa'yo ang address." "Gawin mo yan!" Huminto ako sandali. "At Nico, may surprise ako para sa inyo." "Surprise?" Tumaas ang tono ng boses niya at halos marinig ko ang mga peso sign sa tono niya. "Anong klaseng surprise?" "Makikita nyo." Binaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Maingat kong ibinaba ang telepono, bahagyang nanginginig ang mga kamay ko. Iba na ang pakiramdam ng kusina ngayon, puno ng posibilidad. Sa labas, nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan, dala ang ginaw ng Disyembre. Tumayo ako doon ng matagal, nakatitig sa kawalan. Ang isip ko'y nagbabalik sa huling beses na nakita ko ang mukha ng anak ko. Matagal na panahon na, yon,
Pero may mga sugat na hindi talaga naghihilom. Naghihintay lang ang mga ito, nakabaon sa ilalim ng mga taon ng pagtitiis at dignidad, hanggang sa dumating ang tamang sandali para ihayag ang sarili. Lumapit ako sa bintana, pinapanood ang patak ng ulan at naalala kung paano nagsimula ang lahat. Ang ulan ay nagpaalala sa akin ng Disyembreng iyon, 20 taon na ang nakararaan nang gumuho ang lahat ng pinaghirapan ko. Nakaupo ako noon sa kusinang ito rin, bagaman iba ang pakiramdam ng bahay noon, mas mainit, puno ng pangako ng pamilya. Nag-iimpeke noon si Meling. Ang kanyang mga maleta ay nakakalat sa sahig ng kwarto namin na parang mga bukas na sugat. Nakakaawa ka, Estong. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa alaala ko, matalim at malupit. 45 anyos at ano ang mapapakita mo? Isang trabaho sa accounting na walang asenso, bahay na halos hindi natin mabayaran, at mga pangarap na hindi magkakatotoo. Naalala ko ang pagtayo ko sa pintuan, pinapanood siyang magtupi ng damit ng walang emosyon. Akala ko masaya tayo. Masaya? Tumawa siya, tunog na parang basag na salamin. Kailan mo ba ako huling sinurpresa? Kailan mo ako huling dinala sa magandang lugar? Tinatrato ako ni Roberto na parang reyna. Si Roberto, ang bago niyang boyfriend, yung may mamahaling sasakyan at opisina sa Makati. Yung tumatawag sa bahay namin ng ilang buwan bago ko naintindihan ang nangyayari. Paano si Nico? Tanong ko, kumakapit sa patalim. Kailangan niya ng katatagan. Kailan niya ang tatay niya? Kailangan niya ng tatay na winner. Padabog niyang isinara ang maleta. Ang naging papel mo lang sa buhay ay isang kabiguan. Mabilis at brutal ang paghihiwalay. Mahal ang abogado ni Meling. Ang sa akin, pagod at kulang sa bayad. Nakuha niya ang bahay, ang kotse at ang katapatan ng anak namin. Lumipat ako sa maliit na paupahan na ito. Nagsimula ulit sa edad na 45, walang dala kundi ang trabaho ko bilang accountant at ang mapait na lasa ng pagtataksil. 18 anyos noon si Nico, sapat na para pumili ng kakampihan. Pinili niya ang nanay niya nang walang pag-aalinlangan. Tama si Mama, sabi niya sa isa sa mga huling pag-uusap namin. Ang boses niya ay malamig. Gumagawa ka lang ng dahilan. Siguro kung nagsikap ka pa, naging mas matagumpay, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sinubukan kong magpaliwanag, ipaintindi sa kanya, pero nakapagdesisyon na siya. Ang stepfather niya ay may pera, impluwensya, koneksyon. Ano ang meron ako? Isang maliit na apartment at wasak na puso. Sinundan ito ng 20 taon ng katahimikan. 20 taon ng mga birthday card na ibinalik ng hindi nabubuksan. Mga tawag na napupunta lang sa voicemail. Mga umaga ng Pasko na mag-isang ginugol sa tahimik na bahay na ito. Natuto akong mabuhay sa kawalan, humanap ng kahulugan sa maliliit na bagay, trabaho ko, mga libro, at paminsan-minsang kabutihan ng mga kapitbahay. Pero hindi ako tumigil sa pag-asa, hindi tumigil sa paniniwala na balang araw. Maaalala ng anak ko ang lalaking nagturo sa kanya magbisikleta, na nagpuyat noong may pulmonya siya, na nagmahal sa kanya ng walang kondisyon kahit na hindi sapat ang pagmamahal. Ang pagkapanalo sa loto ang nagbago ng lahat. 800 milyon na tax-free mula sa tiket na binili ko lang dahil natipuhan ko sa tindahan sa kanto. Ang kwento ay lumabas sa lokal na balita tapos sa mga dyaryo. Sa loob ng isang linggo, nagsimulang tumunog muli ang telepono ko. Mga lumang kaibigan na ilang taon ko nang hindi naririnig, mga malalayong kamag-anak na nakalimutan kong nag-e-exist pala. At ngayon, ang tawag na hinihintay at kinatatakutan ko nang sabay. Lumapit ako sa mesa ko at inilabas ang folder na ilang buwan ko nang binubuo. Mga bank statements, investment records, legal documents, lahat ng kailangan ko para sa Noche Buena, lahat ng kailangan ko para ipakita sa anak ko kung anong klaseng lalaki na ang naging ama niya. Patuloy ang buhos ng ulan sa labas. Malapit na, sa lalong madaling panahon, magkakaroon ako ng pagkakataong ibigay kay Nico at Meling ang surpresang hinihintay nila. Pero may nagsasabi sa akin na hindi ito ang inaasahan nila. Ngumiti ako sa sarili ko. Isinara ang folder. Mahabang panahon ang 20 taon para maghintay ng hustisya. Pero may mga bagay na natutunan kong sulit hintayin. Ang pag-iisa ang naging guru ko, kahit hindi ko ito napagtanto noon.
Pagkatapos ng hiwalayan, nang bumaon ang kalungkutan sa mga buto ko tulad ng lamig ng Disyembre, kailangan ko ng mapaglilibangan sa mahahabang oras. Doon ko natuklasan ang galing ko sa numero, hindi lang sa accounting, kundi sa uri ng numero na nakakapagtayo ng imperyo mula sa wala. Nagsimula ito sa isang foreclosure notice o paunawa ng remata na nakita ko sa dyaryo noong 2008. Isang maliit na duplex o paupahan sa kabilang bayan. Walang espesyal pero nakuha ng presyo ang atensyon ko. Habang ang lahat ay takot sa housing market, nakakita ako ng oportunidad. Dinaanan ko ang ari-arian noong lunch break ko. Napansin ko ang matibay na pundasyon sa ilalim ng natutuklap na pintura at madamong bakuran. Nang gabing iyon, nagkalat ang mga ginupit na dyaryo sa mesa ko sa kusina. Mga interest rate, halaga ng lupa, prediksyon sa merkado. Inaral ko lahat yon na parang gutom na tao. Tumunog ang lumang silyang kahoy sa bigat ko habang nakadukwang ako. Kinukwenta ang mga panganib sa likod ng mga bill ng kuryente. Sigurado ka ba dito, Mang Estong? Tiningnan ako ng bank manager sa ibabaw ng salamin niya, nagdududa. Delikado ang real estate ngayon. Sigurado ako. Pinirmahan ko ang mga papel ng may matatag na kamay kahit na kumakabog ang dibdib ko. Ito ang bawat sentimong naipon ko mula noong hiwalayan at maliit na loan mula sa retirement account ko. Ang paupahan ang naging proyekto ko sa gabi. Pumupunta ako doon pagkatapos ng trabaho, kumakalampag ang mga gamit sa trunk ng lumang Honda ko at gumugugol ng oras sa pagkayod ng pintura, pag-aayos ng tulo, pagpapalit ng mga bulok na kahoy. Ang pisikal na trabaho ay masarap sa pakiramdam, may layunin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, lumilikha ako ng isang bagay sa halip na basta mabuhay lang. 6 na buwan ang lumipas, may mga nangungupahan na ako, mababait na tao, isang batang mag-asawang nagsisimula pa lang, nagpapasalamat sa malinis na pader at maayos na gripo. Ang upa ay sapat pambayad sa luwan at may maliit na kita pa. Agad kong ininvest ulit, bumili ng isa pang property, tapos isa pa. Ang recession ang naging gintong oportunidad ko. Habang ang iba ay nalulugi, tahimik kong binuo ang yaman ko, isang maingat na pagbili bawat pagkakataon. Natuto akong basahin ang mga lugar, makita ang potensyal kung saan problema lang ang nakikita ng iba. Ang pagkwenta sa hating gabi ay naging routine. Ang mga spreadsheet sa computer screen ko ay sinusubaybayan ng kita at gastos ng may katumpakan. Pagdating ng 2015, may-ari na ako ng 12 paupahan. Pagdating ng 2020, naging 23 na. Nakatira pa rin ako sa parehong maliit na inuupahang bahay. Minamaneho ang parehong lumang Honda. Nagsusuot ng simpleng damit. Pero sa ilalim ng lahat ng ito, nag-iipon ako ng kapangyarihan. Yung uri na nagmumula sa matatalinong desisyon na ginawa sa matiyagang pag-iisa. Ang pagkapanalo sa loto ay swerte, oo. Pero lumapag ito sa pundasyong itinayo ko sa pamamagitan ng disiplina at determinasyon. Ang 800 milyon ay nadagdag sa yaman na kinita ko na sa pamamagitan ng pawis at estratehiya. Mas mayaman ako kaysa sa inaakala ni Nico, higit pa sa paniniwalaan ni Meling na posible. Sumulyap ako sa orasan, halos hating gabi na. Tumila na ang ulan, iniwan ang paligid na balot sa katahimikan. Ang bukas ay magdadala ng mga bagong hamon, bagong pagkakataon para patunayan na ang tahimik na lalaking binaliwala nila bilang kabiguan ay naging ibang-iba na. Alam kaya ni Nico ang buong saklaw ng naabot ko? Naintindihan ba niya na ang tatay niya ay hindi lang maswerte kundi matalino? Nagdududa ako. Sa isip niya, ako pa rin ang wasak na lalaking nawalan ng lahat 20 taon na ang nakakaraan. Pero wala na ang lalaking iyon, napalitan ng isang taong natutong gawing lakas ang kalungkutan at tagumpay ang kabiguan. May trabaho pa akong gagawin, mga planong tatapusin. Palapit na ang Noche Buena at balak kong maging handa. Dumating ang umaga na may sariwang simoy ng hangin at humihigop ako ng kape sa mesa sa kusina nang tumunog ulit ang telepono. Napahinto ako, nasa kalagitnaan ng labi ang tasa. 2 tawag sa loob ng 2 araw pagkatapos ng 2 dekada ng katahimikan. Estong. Ang boses ni Meling ay humampas sa akin na parang malamig na hangin. Naroon pa rin ang malambing na tono na ginagamit niya kapag may gusto siya, kahit na medyo garalgal na dahil sa edad.
Sana hindi ka maabala sa pagtawag ko. Nakuha ko ang number mo kay Nico. Maingat kong ibinaba ang kape ko. Meling, napaka-thoughtful mo naman at tumawag ka. Makinig ka, alam kong hindi maganda ang naging katapusan natin, pero may anak tayo. Dapat may halaga yon, di ba? Nasa gipit na sitwasyon si Nico, Estong. Talagang gipit. Kailangan niya ng tulong. At naisip ko, well, sa bago mong swerte, may narinig akong kaluskos sa background, mga bulungan. Tapos ang boses ni Nico, mahina pero malinaw. Humingi ka pa ng dagdag, sabihin mo urgent. Anong klaseng gipit? Pinanatili kong neutral ang boses ko kahit na humigpit ang hawak ko sa telepono. Yung negosyo niya, alam mo naman, ang mundo ng startup business ay napaka-volatile. Hinahabol siya ng mga investors at kung hindi siya makakapaglabas ng pera sa lalong madaling panahon, ibinitin niya ang pangungusap. Ayokong magtanong, pero pwede mo ba siyang tulungan? Alang-alang sa pinagsamahan. May mga bulungan ulit. Sabihin mo para sa kinabukasan ng mga apo. Para ito sa kinabukasan ng mga apo mo, Estong, patuloy ni Meling. Ang boses niya ay nagkaroon ng mapagsumamong tono na naalala ko noong kasal pa kami. Ayaw mo naman silang maghirap dahil sa problema sa negosyo, di ba? Pinanood ko ang usok na tumataas mula sa tasa ng kape ko. Iniisip ang lahat ng pagkakataong naniwala ako sa ganitong drama. Ang gawa-gawang krisis, ang emosyonal na manipulasyon, ang paraan kung paano niya alam kung aling buton ang pipindutin. Magkano? Tanong ko. Well, mga 10 milyong piso ang sasagot sa mga agarang problema, pero kung kaya mong gawing 15 milyon, isa pang bulungan. Siguro 20 milyon para sigurado. Muntik na akong matawa. 20 milyong piso, hiningi ng kaswal na parang nanghihiram lang ng asukal sa kapitbahay. Naiintindihan ko. Estong, alam kong galit ka sa nakaraan, pero mas malaki ito sa problema natin. Tungkol ito sa pamilya, sa paggawa ng tama. Paggawa ng tama. Inulit ko ang mga salita ng mabagal. Sabihin mo sa akin, Meling, ano ang tama sa 20 taon ng katahimikan? Ano ang tama sa pagbabalik ng mga birthday card nang hindi binubuksan? Ano ang tama sa pagtuturo sa anak natin na tratuhin ang ama niya na parang ibang tao? Tumigas ang boses niya. Sinaunang kasaysayan na, yan, ang pinag-uusapan natin ay ngayon, ang kinabukasan ng anak mo. Wala akong ibibigay na kahit 5. Lumabas ang mga salita ng mas malinis kaysa sa inaasahan ko, walang galit o pait. Katotohanan lang. Ano? Mukhang talagang nabigla siya. Estong, hindi ka seryoso? Nanalo ka ng daan-daang milyon? Ano ba naman ang ilang milyon para tulungan ang sarili mong anak? Wala kahit 5. Ulit ko. Wala ngayon. Wala kahit kailan. Pero mahal mo siya. Tatay ka niya. Paano mo siya matitiis kung kailan kailangan ka niya? Naisip ko ang lahat ng oras na kailangan ko sila. Lahat ng pag-abot na binaliwala. Natuto ako sa pinakamagaling. Gumagawa ka ng pagkakamali. Pagsisisihan mo ito. Sa tingin ko hindi. Namatay ang linya. Binabaan niya ako ng telepono nang ganun-ganun lang. Ibinaba ko ang telepono at pinanood ang ulan sa labas ng bintana. Iba na ang pakiramdam ng katahimikan ngayon. Hindi na hungkag, kundi puno ng posibilidad. Pumasa ako sa pagsubok. 20 taon na ang nakakaraan, isinulat ko na sana ang tseke. Desperadong bilhin muli ang pagmamahal nila. Pero ang lalaking kinalalabasan ko ngayon ay nakaintindi ng isang bagay na hindi naintindihan ng dating Estong. Hindi nabibili ang respeto at ang pagmamahal na may presyo ay hindi totoong pagmamahal. Tinapos ko ang kape ko at nagsimulang magplano ng susunod kong hakbang. Ilang araw pa bago ang Noche Buena, pero pakiramdam ko hindi pa tapos ang anak ko at ang nanay niya sa maliit nilang eskema. Ayos lang yon. Naghintay ako ng 20 taon para sa sandaling ito. Makakapaghintay pa ako ng kaunti para makita kung hanggang saan sila aabot. Nakatingga ang telepono sa mesa at halos umasa ako na tutunog ito ulit dahil bawat tawag ay nagpapamiss sa aking sorpresa sa Pasko, nagiging mas makatarungan. Akala nila ang kausap nila ay ang parehong wasak na lalaki na nawalan ng lahat ilang dekada na ang nakalipas. Wala silang ideya kung sino talaga ang kinakalaban nila. Hindi ako dinalaw ng antok ng gabing iyon at pagsapit ng madaling araw, alam ko na ang gagawin ko.
Ang liwanag ng umaga ay nagbigay ng mahabang anino sa sahig ng kusina ko habang nakaupo ako kasama ang kape, nakatitig sa telepono. Isa pang pagsubok, isang huling kumpirmasyon sa hinala ko. Dinampot ko ang telepono at tinawagan ang numero ni Nico. Matatag ang mga daliri ko sa kabila ng bigat ng gagawin ko. Tay, mukhang nagulat siya, marahil natuwa pa. Hindi ko inasahan na tatawag ka agad. Iniisip ko ang sinabi ng nanay mo kahapon tungkol sa mga problema mo. Ah, yon. Nagbago ang boses niya. Naging mas maingat. Siguro, pinalala lang niya ang kwento. Alam mo naman yon, mag-alala. Sumandal ako sa upuan ko. Pinapanood ang hangin na humahampas sa bintana. Sa totoo lang, Nico, tumawag ako dahil may mga problema rin ako. Problema? Pera ba? Hinayaan kong bumiti ng mga salita sa ere. Pinapansin kung paano nagbago ang paghinga niya. Natatakot ako na nakagawa ako ng mga maling desisyon sa napanalunan ko sa loto. Nadala ako sa cryptocurrency trading. Alam mo na, Bitcoin, Ethereum, lahat ng digital currencies na pinag-uusapan ng lahat. Naku po. Pero ang tono niya ay hindi nakikisimpatya. Ito ay naninigurado. Gaano kalala? Medyo malala. Nalugi ang karamihan sa pagbagsak ng merkado noong nakaraang linggo. Pabago-bago ang investment, binalaan nila ako. Pero akala ko mas marunong ako. Huminto ako, hinayaan siyang namnamin ang kasinungalingan. Baka may natitira pa akong sapat para sa handa sa Pasko, pero hindi na susobra pa doon. Ang katahimikan ay namagitan sa amin. Halos marinig ko ang pagbabago ng isip niya, nagkakalkula. Well, sabi niya sa wakas, ang boses niya ay mas malamig pa sa simoy ng Disyembre. Nakakapanghinayang naman yan, Tay. Talagang nangyayari ang mga ganyang bagay. Oo nga. Naghintay ako. Binibigyan siya ng pagkakataong mag-alok ng aliw, suporta, anumang bagay na mukhang pagmamalasakit ng anak. So, tungkol sa Pasko, tumikhim siya. Siguro mas mabuting huwag ka na munang tumuloy ngayong taon. I mean, sa lahat ng pinagdadaanan mo, kailangan mo sigurong mag-focus sa pag-aayos ng pananalapi mo. Heto na, tuluyan nang nahulog ang maskara. Naiintindihan ko. Pinanatili kong neutral ang boses ko. Kahit sa loob ay nakaramdam ako ng malamig na kasiyahan. So, kanselado na ang imbitasyon. Ano lang, naiintindihan mo naman, di ba? Nagpaplano si Meling ng malaking handaan at medyo umaasa kami sa... Well, anyway, siguro mas mabuti na ganito. Less stress para sa lahat. Less stress? Tumango ako sa sarili ko. Oo naman, ayokong maging pabigat sa inyo. Tay, wag kang ganyan. Praktikal lang ito. Kapag nakabangon ka na, magkikita tayo sigurado. Kapag nakabangon na ako, ngumiti ako ng mapait. Sige. Look, kailangan ko nang umalis. May conference call ako in 5 minutes, pero mag-usap tayo soon. Sige. Sige. Namatay ang linya bago pa ako makasagot. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas. 20 taon ng katahimikan. At sa sandaling inakala nilang naghirap ako ulit, balik sa dedma. Alam kong mangyayari ito, pero ang kumpirmasyon na ganito kabrutal ay masakit pa rin. Hindi dahil nagulat ako, kundi dahil nilinaw nito ang lahat ng hinala ko sa motibo nila. Ang pagmamahal na may kondisyon ay hindi pagmamahal. Ito ay transaksyon sa negosyo. Kumpleto na ang pagsubok, nagbigay na ng hatol ang hurado. Ngayon ay oras na para planuhin ang sentensya. Gamit ang kalinawan na iyon, ginugol ko ang hapon sa paghalukay sa buhay na binuo ng anak ko at dating asawa habang binaliwala nila ako. Kung gusto nilang maglaro, kailangan kong intindihin ang mga patakaran. Nagsimula ako sa mga kakilala ko sa negosyo, mga kontak na nakuha ko sa real estate. Ilang tawag lang, may lumabas na interesanting impormasyon tungkol sa startup ni Nico o mas tamang sabihin, ang espektakular na pagbagsak nito. Nico Tech Solutions. Tumawa ng mapait si Jim Patterson mula sa Chamber of Commerce. Ang batang yon, sinunog ang pera ng mga investors na parang papel. Nangako ng revolusyonaryong software, walang dinala kundi dahilan at mamahaling pananghalian. Anong nangyari sa mga investors? Hindi sila masaya. Balita ko, may utang siya na halos 40 milyong piso sa venture capital firm at private backers.
Ang ilan sa kanila ay kumukuha na ng abogado. Nagsulat ako sa legal pad. Ang isip ko bilang accountant ay kusang nag-aayos ng impormasyon. 40 milyon sa utang. Paliwanag yon sa desperasyon. Ang internet ang nagbigay ng kulang na piraso ng puzzle. Ang LinkedIn ni Nico ay nagpakita ng sunod-sunod na negosyong nalugi. Bawat isa ay tumatagal lang ng sapat para makahakot ng pondo bago bumagsak. Ang Instagram niya ay nagpapakita ng marangyang pamumuhay, mamahaling restaurant, luxury cars, designer clothes, lahat pinunduhan ng pera ng ibang tao. Pero ang Facebook ni Meling ang talagang nakakadiri. Ang profile niya ay nagpapakita ng isang babaeng nagpapanggap na biktima ng may kahusayan. Mga litrato niya na mukhang pagod at may sakit, kasama ang mga post tungkol sa kanyang matapang na laban sa cancer. Day 47 ng chemo, basa sa isang post noong nakaraang buwan. Nakakaubos ng lakas ang gamutan, pero ang mga donasyon niyo ang nagpapalakas sa akin. Bawat pisong donasyon ay tumutulong sa medical bills at experimental treatments na hindi sagot ng insurance. Nag-scroll ako sa mga buwan ng parehong post, bawat isa ay mas mapanlinlang kaysa sa huli. Libu-libong piso mula sa mga mababait na estranghero, lahat base sa kasinungalingan. Dahil alam kong walang sakit si Meling, ganid lang siya. Ang mabilis na pagsasaliksik sa records ng ospital sa pamamagitan ng kakilala ko sa administrasyon ay nagkumpirma sa hinala ko. Walang cancer treatment, walang chemotherapy, wala kahit pagtanggal ng nunal. Ikinumpara ko ang mga post niya sa spending patterns ni Nico sa social media. Masyadong perpekto ang timing para maging coincidence. Bawat malaking pasok ng donasyon ay kasabay ng pag-post ni Nico ng bagong business opportunity o mamahaling gamit. Magkasabwat sila, mag-ina, na humuhuthot ng pera sa ibang tao habang binaliwala ang lalaking tunay na naghirap para sa yaman niya sa marangal na paraan. Tinipon ko ang lahat sa isang folder. Ang parehong pamamaraan na ginamit ko sa aking real estate investments. Bank records, screenshots, testimonya ng mga investors, isang papel na nagpapakita ng malinaw na larawan ng sistematikong panloloko. Isinara ko ang laptop ko habang dumidilim ang paligid. Ang bukas ay magdadala ng mga bagong piraso ng puzzle. Pero ngayong gabi, hinayaan ko ang sarili ko ng isang sandali ng kasiyahan. Hindi na ako biktima sa kwentong ito. Ako na ang nagsusulat. Tumunog ulit ang telepono, malamang isa na namang desperadong pagtatangka na humingi ng pera sa mayamang tatay nila. Hinayaan ko itong tumunog. Hayaan silang magtaka. Hayaan silang mag-alala. Dumating ang bukang liwayway ng may focus at inabot ko ang telepono bago pa matapos mag-brew ang kape ko sa umaga. Ang mga tala mula sa pagsasaliksik kahapon ay nakalatag sa mesa. Oras na para makita kung hanggang saan aabot ang kasakiman ng anak ko. Sinagot ni Nico sa ikalawang ring. Tay, hindi ko inaasahan to. 2 beses sa loob ng 2 araw. May magandang balita ako, sabi ko, umuupo sa silya. Naalala mo yung cryptocurrency investments na sinabi ko sa'yo? Yung nagpalugi sa akin? Oo. Ang boses niya ay may bahid ng pagod na parang hinala niya kung saan ito papunta. Well, nabawi ko ang karamihan. Day trading, alam mo na, bumili nung mababa at umakyat ulit. Mas maganda pa ang kinalabasan kaysa sa inaasahan ko. Ang katahimikan ay tumagal ng eksaktong 3 segundo. Binilang ko. Talaga? Ang galing naman tay, nakahinga ako ng maluwag, nag-alala ako sa'yo. Napakadali sa kanya ang magsinungaling. Walang bahid ng hiya kung gaano kabilis niya akong tinalikuran nang akala niya wala akong pera. Kaya naisip ko, patuloy ko, baka tuloy na ang Pasko, kung bukas pa rin ang imbitasyon. Siyempre naman, matutuwa si Meling, sabik na siyang makita ka. Isa pang kasinungalingan. Halos marinig ko ang pagkalkula sa likod ng mga salita niya. Actually, Tay, speaking of Pasko, nagbago ang boses niya, naging mas malambing. Alam kong nakakahiya itong banggitin, pero dahil nabanggit mo ang pagkabawi ng pera mo, iniisip ko kung pwede mo akong tulungan sa isang bagay. Ngumiti ako ng mapait. Oh, ito yung business opportunity. Time sensitive. Alam mo na, yung klase ng deal na pwedeng bumuhay sa akin habang buhay. Pero kailangan kong kumilos agad.
15 milyong piso ang kailangan para makapasok. 15 milyon. Hindi hiling na utang, kundi demand na nakabalot sa oportunidad. Malaking halaga yan, Nico. Alam ko. Pero Tay, hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa pagsiguro ng kinabukasan ng pamilya, ng mga apo mo. At honestly, sa lahat ng nangyari sa atin, naisip ko na baka ito na ang paraan para, alam mo na, magsimula ulit. Ang manipulasyon ay nakakamangha sa kapalit ng mukha. Pamilya apo, bagong simula, lahat ng buto na akala niya ay gagana sa lalaking ako noon. Sabihin mo pa sa akin ang tungkol sa oportunidad na ito, sabi ko, naglalagay ng sapat na interes para patuloy siyang magsalita. Nasa tech sector ito, AI development, revolusyonaryo talaga. Ang mga naunang investors ay nagpo-project ng 500% returns sa loob ng 18 months. Ang parehong pitch na malamang ginamit niya sa mga nauna niyang biktima. 500%. Parang too good to be true yan ah. Alam kong parang baliw pakinggan, pero Tay, ganyan gumana ang mga makabagong teknolohiya. Tandaan mo nung wala pang halaga ang Bitcoin, ang mga nauna ay yumaman. Hinayaan kong bumitin ang katahimikan na parang pinag-iisipan ko talaga. Sa totoo lang, namamangha ako kung paano niya ibinunyag ang sarili niya ng buo. Walang banggit ng pagbabayad. Walang pagkilala sa 20 taon ng katahimikan. Basta nakalahad ang palad, naghihintay. Pag-iisipan ko, sabi ko sa wakas. Siyempre. Pero Tay, mahalaga ang oras dito. Magsasara ang window pagkatapos ng Pasko, kaya kung gagawin mo ito, kailangan nating kumilos agad. Ang pagmamadali ay gawa-gawa lang, siyempre. Gumawa ng pressure. Tanggalin ang oras para mag-isip. Klasikong taktika ng manloloko. Naiintindihan ko. Hayaan mo akong pag-isipan ngayong gabi. Sige Tay, at salamat sa pagkonsidera. Napakahalaga nito sa akin. Ibinaba ko ang telepono at sumandal, pinapanood ang sikat ng araw sa notepad ko. Kinagat niya ang pain ng buo. Walang hinala, walang tanong kung paano ko nabawi ang pera ng ganoon kabilis. Puro kasakiman lang. Kinuha ko ang ballpen at nagsulat ng isang salita, kumpirmado. 20 taon ng katahimikan at ngayon gusto niya ng 15 milyon base sa 5 minutong tawag. Sa pain na inilatag, bumaling ako sa mga kontak na naipon ko kahapon. Ang mga investors na niloko ni Nico ay karapat-dapat na malaman kung saan napunta ang pera nila at kung saan nagtatago ang lalaking kumuha nito. Sinimulan ko sa venture capital firm. Inilipat ako sa isang Mr. Davidson na mukhang pagod kahit 9:00 pa lang ng umaga. Tumatawag ka tungkol kay Nicholas Brooks? Tumalim ang boses niya. Ano ang koneksyon mo sa kanya? Isa akong tao na naniniwala sa pananagutan, maingat kong sabi. Naiintindihan ko na may malaking utang siya sa kumpanya niyo. Ang malaki ay understatement. Pinag-uusapan natin ang sadyang pandaraya pero naglaho siya. Walang forwarding address, walang contact information. Frustrated na ang mga abogado namin. Paano kung sabihin ko sa iyo na alam ko kung nasaan siya? Narinig ko ang lagutok ng silya ni Davidson nang dumukwang siya. Nakikinig ako. Nasa isang probinsya siya malapit sa Maynila. Ilang buwan na siyang nagtatago doon, nakatira sa bahay ng nanay niya habang nagpaplano ng susunod na iskema. Ibinigay ko ang address, number at ebidensya sa social media na nakuha ko. Ramdam ko ang excitement ni Davidson. Paano mo nalaman lahat ng ito? Sabihin na lang natin na may personal akong interes na makamit ang hustisya. Pagkatapos kay Davidson, kinontak ko ang 3 private investors na pinangalanan ni Nico sa dokumento ng nalugi niyang kumpanya. Halos pare-pareho ang reaksyon nila, pagdududa sa una na sinundan ng galit nang magpakita ako ng patunay. Ang hayop na yan, unggol ni Helen Martinez, na nawalan ng 1 milyon sa solar panel startup ni Nico. Alam kong nagtatago lang siya. Sabi ng abogado ko, kailangan namin ng private investigator. Consider the investigation complete, sabi ko. Pagsapit ng tanghali, 7 investor na ang nakausap ko. Pagsapit ng 2:00, bumubuo na sila ng kaso. Pagsapit ng 3:00, may conference call na sila sa kanilang mga legal team. Naupo ako sa home office ko, napapaligiran ng papel at screenshots, nakikinig sa pagtunog ng telepono para sa updates.
Mr. Anonymous, sabi ni Davidson nang tumawag siya pabalik. Hindi ko alam kung sino ka, pero ibinigay mo sa amin ang eksaktong kailangan namin. Nag-file kami ng emergency motions para i-freeze ang mga account niya at samsamin ang anumang asset na makikita namin. Gaano kabilis kayo kikilos? Mga araw lang, hindi linggo. Magiging interesante ang Pasko para kay Mr. Brooks. Inipit ko ang business card ni Davidson kasama ng iba pa, gumagawa ng maayos na salansan ng mga kahihinatnan. Sa loob ng 20 taon, namuhay si Nico nang hindi humaharap sa pananagutan. Magbabago na yon. Tumawag ulit si Helen Martinez. Nakikipag-ugnayan ng mga abogado namin sa iba. Sabay-sabay namin siyang titirahin. Wala nang tagu-tago. Salamat sa pagbibigay ng pag-asa. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas kung saan akala ng anak ko ay ligtas siya. Huminto na ang ulan, malinis at malinaw ang paligid, perpektong tanawin para sa paparating. Binuksan ko ang laptop ko at nagsimulang mag-type ng email sa lokal na istasyon ng balita. Kung gustong maglaro ni Nico gamit ang pera ng ibang tao, siguro panahon na para malaman ng taumbayan kung anong klaseng kapitbahay meron sila. Gamit ang nabuong alyansa, nagmaneho ako kinabukasan para kunin ang huling piraso ng ebidensya. Ang ospital ay nasa kabilang bayan. Pumasok ako sa lobby, dala ang pamilyar na amoy ng gamot na nagpapaalala sa akin ng operasyon ko sa puso noon, yung hindi man lang dinalaw ni Nico. Hinanap ko si Janet sa Medical Records Office, isang kakilala noong nag-a-accounting pa ako. Mang Estong, anong ginagawa mo dito? Hello Janet, kailangan ko ng pabor at alam kong delikado ito. Nagbago ang ekspresyon niya. Anong klaseng pabor? Inilabas ko ang business card ng firm ni Davidson. Tumutulong ako sa isang fraud investigation. May babaeng nagkiklaim ng cancer treatment na hindi naman niya natanggap. Nangongolekta ng donasyon sa panluloko. Maraming buhay ang apektado. Tinunghayan ni Janet ang card. Estong, alam mong hindi ko pwedeng basta. Meling Brooks, ang ex-wife ko. Mapait ang lasa ng mga salita. Nagloloko siya sa social media, sinasabing nagpapakimo siya na hindi naman nangyayari. Nagpapadala ng pera ang mabubuting tao na hindi naman nila kayang mawala dahil naniniwala silang mamamatay na siya. May nagbago sa mata ni Janet. Sa atin lang ito, mahina niyang sabi. Makalipas ang 20 minuto, nakaupo ako sa kotse ko habang binabasa ang mga printout. Malinis ang medical history sa nakalipas na 5 taon. Routine check-up, linis ng ngipin, minor na ubo, pero wala ni isang appointment sa oncology, walang chemotherapy, walang cancer diagnosis. Ang buong kwento ng cancer ni Meling ay gawa-gawa lang. Bawat donasyon, bawat mensahe ng simpatiya, bawat dasal ay base sa isang malaking kasinungalingan. Isinilid ko ang records sa bulsa ng coat ko. Sa pagmamaneho pa uwi, naisip ko kung lumalagpas na ako sa linya. Ito ay pribadong medical records, pero naisip ko ang mga pamilyang nagpapadala ng 20 pesos na hindi naman nila pwedeng mawala sa paniniwalang tumutulong sila sa naghihingalo. Minsan, kailangan mong madumihan ang kamay para sa hustisya. Pag-uwi, inilagay ko ang records sa folder katabi ng impormasyon ng mga investors. 3 magkakahiwalay na anggulo ng pag-atake, lahat planado, lahat nasa tamang oras. Naniniwala si Nico at Meling na mas matalino sila sa lahat. Bukas, susubukin ang teoryang iyon. Sumulyap ako sa bintana ng kusina kung saan kumukurap ang Christmas lights ng kapitbahay at hinayaan ang sarili ng ngumiti. Magiging napaka-interesante ng Pasko para sa pamilyang Brooks. Dumating ang Pasko ng maliwanag at maaliwalas. Nagbihis ako ng maayos, hindi sobrang formal, hindi sobrang kaswal, at nagmaneho papunta sa address na tinext ni Nico. Ang bahay ay nasa isang bagong subdivision. Nakikita ko ang mga anino sa bintana, malamang si Meling na nag-aabala sa huling preparasyon, habang si Nico ay nagbibilang ng imahinaryong kita. Nag-doorbell ako. Tay! Binuksan ni Nico ang pinto nang nakadipa ang mga kamay na parang linggo-linggo kaming nagkikita. Nakarating ka! Pasok! Pasok! Lumabas si Meling sa likuran niya, mas payat kaysa sa natatandaan ko, pero naroon pa rin ang mapanuring tingin sa mata. Estong, naku, ang sarap mong makita. Mukha kang asensado.
Pumasok ako sa mainit nilang sala, napansin ang mamahaling muebles, ang malaking TV, ang mga designer bag na nakasabit sa upuan. Lahat binili gamit ang pera ng ibang tao, sigurado. Salamat sa pagtanggap, sabi ko. May dala akong espesyal para mamaya. Surprise para sa inyong dalawa. Agad kuminang ang mga mata nila. Surprise? Pinagsalikop ni Meling ang mga kamay niya. Ang thoughtful naman. Umupo kami para sa Noche Buena sa mesang puno ng pagkain. Ang lechon manok at hamon ay mukhang masarap, pero ang lasa ay parang binili lang sa tabi-tabi. Habang kumakain, nagkwento si Nico tungkol sa AI investment opportunity, kumpleto sa projected returns at urgency. Tumangu-tangu ako, nagtatanong na parang interesado habang pinapanood ang mukha nilang sumisigla sa bawat senyales na mag-i-invest ako. Dumating ang katok habang naghahain si Meling ng dessert. Matalas, may awtoridad. Kumunot ang noo ni Nico. Wala naman akong inaasahan. Lumapit siya sa pinto, nakasunod kami ni Meling. Sa bintana, may nakita akong lalaking may hawak na envelope. Nicholas Brooks? Tanong ng lalaki nang bumukas ang pinto. Oo. You've been served. Iniabot niya ang envelope at tumalikod. Tinitigan ni Nico ang mga papel, namutla ang mukha habang nagbabasa. Hindi ito tama. Ano yan anak? Sumilip si Meling. Kaso? Maraming kaso? Ang mga investors, nahanap nila ako. Nanginginig ang kamay niya habang nililipat ang pahina. Emergency asset freezes, demand for restitution, criminal fraud allegations. Paano nila nalaman kung nasaan ako? Pinanatili ko ang ekspresyon ng nag-aalalang lolo habang ninanamnam ang bawat sandali ng takot niya. Oh no, sabi ni Meling. Estong, napakasama ng timing, Pasko pa naman. Ang mga ganitong bagay talaga, humahabol sa tao. Puna ko ng mahinahon. Nagpapalakad-lakad na si Nico. Kailangan kong tawagan ang abogado ko. Hindi, kailangan kong umalis dito. Pwede nilang i-freeze ang lahat. Ang bahay, ang accounts, lahat. Magkano ang gusto nila? Tanong ni Meling. 40 million plus damages at interest. Mukha siyang masusuka. Bumaling si Meling sa akin gamit ang pamilyar na ekspresyon. Estong, alam kong nakakahiya, pero pamilya ni Nico, anak natin, at sa bago mong swerte, baka naman pwedeng tumulong ka sa legal fees. Hanggang sa maayos ito. Inabot niya ang telepono niya, siguro para mag-calculate kung magkano ang huhut-hutin. Nginitian ko siya, ang parehong matiyagang ngiti na suot ko sa loob ng 20 taon ng manipulasyon. Actually, Meling, sa tingin ko mas malaking problema ang kakaharapin mo kaysa sa legal fees sa lalong madaling panahon. Tumigil siya sa pagdial. Anong ibig mong sabihin? May kilala akong magaling sa fraud cases, sabi niya. Tinutuloy ang pag-type. Friend ko sa Facebook. Binuksan niya ang Facebook. Ang unang notification badge ay nagpakita ng 97 messages. Tumaas ang kilay niya. Tapos nagsimula siyang mag-scroll. Anong? Bulong niya, namutla ang mukha. Nanginginig ang telepono sa kamay niya. Meling, ano yon? Sumilip si Nico. Nakalimutan na ang kaso niya. Sinasabi nila, nagpapanggap daw akong may cancer. Tingnan mo ang mga comment. Fraud, scammer, kadiri, daan-daan sila. Humigop ako ng kape at pinanood ang palabas. May balita sa dyaryo. Babae sa probinsya na booking sa fake cancer scam. Paano? Sino ang... Inagaw ni Nico ang telepono at binasa ng malakas. Isang anonymous source ang nagbigay ng medical records na nagpapatunay na hindi kailanman nagpagamot sa cancer si Meling Brooks sa kabila ng pangongolekta ng libo-libo para sa chemotherapy. Hindi ito totoo, garalgal na boses ni Meling. Lumalaban ako sa cancer. Alam niyong lumalaban ako. Pero kahit sinasabi niya yon, nakikita ko ang duda sa mata ni Nico. Maraming bagay si Nico, pero hindi siya tanga. Masyadong detalyado ang medical records. Diyos ko, Ma, alam mo ba ang ibig sabihin nito? Iimbestigahan nila ang lahat. Ang mga kaso ko, ang mga donasyon mo, lahat. Tumunog ulit ang telepono ni Meling. Sunod-sunod na mensahe. Mga dating donor na humihingi ng refund. Mga reporter na humihingi ng interview. Awtoridad na nagtatanong, patigilin nyo, bulong niya, patigilin nyo. Hindi ko mapapatigil, sigaw ni Nico. Ikaw ang may gawa nito. Idinamay mo kami. Wala akong ginawa.
May nag-set up sa akin. Sabay silang tumingin sa akin na parang bigla nilang naalala na nandoon ako. Ang mukha nila ay pinaghalong desperasyon at pag-asa. "Estong," sabi ni Meling, lumambing ang boses sa kabila ng panik. "Sabi mo may surprise ka sa amin. Please sabihin mo na dala mo ang pinag-usapan natin. Ang pera para sa investment ni Nico. Kailangan namin ngayon higit kailanman." Tumango si Nico. "Tay, alam kong masama tingnan, pero maayos natin to. Sa tulong mo, makakakuha tayo ng best lawyers, mapapawala natin to." Dahan-dahan akong tumayo, maingat na ibinaba ang tasa ng kape. Sinundan ng mata nila ang bawat galaw ko, gutom at desperado. "Actually, naibigay ko na ang surprise nyo." Bumitin ang mga salita sa ere. Lumapit ako sa sabitan at isinuot ang jacket ko. "Anong ibig mong sabihin?" Matinis na tanong ni Meling. "Ang ibig kong sabihin, naibigay ko na sa inyo ang nararapat sa inyo." "Pero ang pera," simula ni Nico. "Walang pera, hindi para sa inyo." Lumakad ako papunta sa pinto. "Estong, teka, hindi ka pwedeng umalis basta-basta. Kailangan nating pag-usapan to." Pero pinihit ko na ang seradura, humahakbang palabas sa malamig na gabi. Isinara ko ang pinto, pinuputol ang kanilang mga pakiusap. Naglakad ako papunta sa kotse ko nang hindi lumilingon. Sa side mirror, nakita ko ang isang anino sa bintana. Si Nico, pinapanood akong mawala sa dilim. 20 taon ng katahimikan, 20 taon ng pagbabaliwala, 20 taon ng pagtrato sa akin na parang hindi ako nag-e-exist. Ngayon, alam na nila kung ano ang pakiramdam. Lumipas ang mga araw at linggo at pumatak ang mga balita sa aming bayan. Mabilis kumalat ang kwento. Tumawag si Janet mula sa ospital. "Estong, sana tama ang ginawa ko. Kinontak ako ng mga awtoridad tungkol sa records. May nagtip daw." "Sigurado akong ginawa mo ang tama," sabi ko habang nagtitimpla ng kape. Kinagat ng lokal na balita ang istorya. May kung ano dito na kumuha sa atensyon ng tao. Siguro ang kapal ng mukha na magpeke ng cancer para sa pera. Mabilis at brutal ang laban ni Nico sa korte. Ang mga investors ay may matibay na kaso, walang awa ang huwes. Nawala ang lahat, balita ng abogado na kakilala ko. Bahay, kotse, bank accounts, kinailangang bumalik sa nanay niya. Pero mas malala ang sitwasyon ni Meling. Ang cancer fraud ay tumama sa puso ng publiko. Ang Facebook page niya ay naging tapunan ng galit. Malamang makakasuhan siya ng fraud. Ang pinakamasarap na balita ay galing sa kartero na si Sarah. "Naghatid ako ng mga registered letters sa address na yon kahapon," sabi niya. "Mga legal documents." Ang babaeng sumagot, mukhang tumanda ng 10 taon. Pinasalamatan ko siya at pumasok sa loob. Nararamdaman ang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang dekada, kapayapaan. Ang sumunod na tag-init ay isang revelasyon. Natuklasan ko na ang kalayaan mula sa hinanakit ay parang paggaling sa mahabang sakit. Biglang nagkakulay ulit ang mundo. Nagbakasyon ako sa unang pagkakataon, nagpunta sa Palawan at mga tahimik na probinsya kung saan walang nakakaalam ng kwento ko. Pagbalik ko, nag-volunteer ako para magturo sa mga matatanda na magbasa. Masarap sa pakiramdam na magtayo sa halip na sumira. Ang bigat na dinala ko sa loob ng 20 taon ay nawala. Isang gabi, habang nagpaplano ako ng biyahe sa Batanes, tumunog ang telepono ko. Numero ni Nico. Hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Nang pakinggan ko, isa itong mahabang paghingi ng tawad na may halong pahiwatig ng panghihingi ng tulong pinansyal. Binura ko ito nang walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, naging peke ako. Bago ang Batanes, dadaan muna ako sa isang bayan sa norte na nasalanta ng bagyo para tumulong. Masarap sa pakiramdam na kailanganin ka sa tamang dahilan. Habang paalis ako, sumulyap ako minsan sa bahay kung saan ginugol ko ang maraming taon sa paghihintay ng tawag na hindi dumating. Ngayon, naiintindihan ko na namaling bagay pala ang hinihintay ko. Ang kalsada sa harap ay puno ng posibilidad. Pinatakbo ko ang sasakyan patungo sa kung ano ang susunod, iniiwan ang nakaraan kung saan ito nararapat, sa rearview mirror, lumiliit sa bawat kilometro.